Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Sumikat ang araw sa kalangitan. Sa gitna nito, tahimik na nakaupo si Lloyd, ang tingin ay nakatuon sa malayong abot tanaw. Sa kanyang likuran, matatag at tapat, nakatayo si Xavier, nakalabas na ang espada. Handa sa unang senyales ng panganib. Malayo roon, sa isang kahariang nababalot ng apoy at pagpapahirap. Dahan-dahan at maingat na kumikilos ang pluma ng hari ng impyerno sa Pergamino. Tila ba nilalagdaan ang huling kautusan upang simulan ang pag-atake? Balik sa Frontera Estate, sa mahinahong tinig, lumapit si Byron kay Lloyd at magalang na yumukod. Matatag si Byron at tapat. Ginoong Lloyd, halos tapos na ang paglikas ng mga residente ng estate. Kalmado lang si Lloyd, at nagpasalamat. Magaling, Ginoong Byron. Ngayon, magmadali ka at lumikas na rin. Ngunit nanatiling matatag si Byron, puno ng dangal ang mga mata. Marangal si Byron at hindi natitinag. Ako ang pinunong kabalyero ng Frontera County. Mananatili ako at lalaban. Seryoso si Lloyd at matatag. Kailangang manatiling kalmado sa ganitong mga oras. Ngayon, bukod sa akin, sino rito ang may pinakamalawak na kaalaman at karanasan sa pagpapanumbalik ng estate? Kung lahat tayo'y mapuksa dito, sino ang magtatayo muli ng estate para sa mga lumikas? Sandaling tumigil siya, tumitig kay Byron. Banayad si Lloyd ngunit may awtoridad. Isa lang ang taong iyon. Napakagat si Byron sa panga, at pagkatapos ay nagsalita ng may tahimik na dignidad. Pagkatapos nagsalita si Byron, ang pinunong kabalyero ay dapat lumahok sa mga labanan ng estate, anuman ang mangyari. Nagsalita si Byron ng malakas at matatag, at tumingin kay Xavier. Simula ngayon, ikaw na ang pinunong kabalyero ng Frontera County. Protektahan mo ang estate at si Ginoong Lloyd, anumang mangyari. Paglipat ng tagpo, may pagka-urgent ang tono. Ang mga taga-nayon ay inililikas gamit ang mga teleportation spell, pinamumunuan mismo ni Dragon Solites. Si Dragon Solites, nagrereklamo, pagod na pagod. Malapit na akong hinimatay sa sobrang pagod. Sa mga lumikas, lumingon si Emily kay Greg, luha na'y nagbabadya. Nagsalita si Emily ng mahina, emosyonal. Pinipigilan ni Emily ang luha. Dahil ikaw at si Cougar, mananatili kayong lumaban. Kapag may nangyari sa alinman sa inyo, anong gagawin ko? Nakangiti si Greg ng banayad. Emily, naiisip mo bang matatalo si Ginoong Lloyd? Hindi ako aalis kahit saan. Iniisip ko lang to na parang bakasyon. Siguradong mananalo ang estate natin. Mas lalong umiyak si Emily. Pagkatapos nagpaalam siya, ginamit ng dragon ang spell. Biglang naglaho si Emily. Nakayuko lang si Greg. Hindi nakapagsalita. Paglipat ng tagpo, sa langit. Si Gabriel ay nagulat. Gusto mong lumaban kasama si Lloyd. Kalmado lang si Raphael at determinado. Walang magiging alitan laban sa impyerno. Kasalukuyan akong nasa ilalim ng disciplinary action. Hindi ako isang anghel sa ngayon. Si Gabriel ay nag-aalala. Ang hari ng impyerno at ang mga pira-pirasong masamang Diyos, napakalakas nila. Pwede kang masaktan ng malubha. Si Raphael nang may kumpiyansa. Kung hawak ko ang singsing at maso ng anghel, makakatulong ako kay Lloyd Frontera. Hindi makapaniwala si Gabriel. Pero sabi mo nga, suspendido ka. Paano mo? Nakangisi lang si Raphael. Yung mga gamit na nasa imbakan, na nakawin ng anghel na suspendido. Si Gabriel ay nagulat, sumisigaw. Wala akong alam sa planong yan. Paglipat ng tagpo, tumitindi ang tensyon, aerial view. Mula sa himpapawid, bumaba ang reyna ng demonyo na si Artanes at lumapag sa tabi ni Lloyd. Si Artanes ay nag-uulat sa hari ng demonyo. Sa malayong silangan, natagpuan namin ang mga bante ng bangkay ng hayop. At wala ni isang patak ng dugo ang natira sa mga iyon. Naalala ni Lloyd si Worthrod. Si Lloyd, mabigat ang tono, nag-iisip. Kinukolekta ba niya ang takot mula sa kanila? Hindi yata yon ang dahilan. Si Galaximus, maitim ang tinig. Sa mismong oras ng solar eclipse, ang takot na nalilikha sa lugar na iyon ang nagiging susi para maipatawag ang hari ng impyerno. Si Xavier ay nag-alala. Pero paano niya kokolektahin lahat ng takot na yon? Hindi niya magagawa yun mula sa atin, puno ng tapang at kagustuhang manalo ang lahat dito. Nagsalita si Lloyd. Hindi tayo ganap na sigurado. Sumasama sila sa laban dahil sa kabutihang loob. Pero sa totoo lang, hindi personal ang laban na to para sa kanila. Si Lloyd, mababa ang tingin. Sa tingin mo ba lalaban sila ng walang takot para lang sa akin? Imposible yon. Sa comics lang nangyayari ang ganon. Napabuntong hininga si Xavier. Iniisip mo ba na lahat ng ito'y para sa'yo, Ginoong Lloyd? Nagsalita si Lloyd. Ako ang totoong pakay ng hari ng impyerno. Xavier, medyo nang aasar pero may malasakit. Ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng mga babae. Si Lloyd, nagulat pero natawa. Karaniwan, sasabihin ko, anong sinabi mo? Pero ewan ko ba, parang natutuwa ako sa banat mo.
Tumingin si Xavier. Lahat dito ay seryoso. Marami na ang napakinabangan ng estate dahil sa'yo. Malinis na kalye. Mainit na matutulugan, seguridad. Magandang trabaho. Lumalaban sila para sa sarili nila. At iyon ang susi para manatili ang mga bagay na yan. Lahat ng lahi ay nagkaisa. Nakahanda ang mga mahika. Palapit na sa kasukdulan ng solar eclipse. Sunod-sunod na lumitaw ang mga nilalang na pinatawag ni Lloyd. Umaatungal sa pananabik. Tumigil sa pagsusulat ang hari ng impyerno. At dahan-dahang tumayo mula sa kanyang trono. Handa na si Lloyd sa mangyayari. Habang papalapit ang solar eclipse, dahan-dahang lumabas ang hari ng impyerno. Si Raphael ay tensyonado. Kapag tumawid ang hari ng impyerno, kailangan natin siyang labanan. Sumagot si Galaximus, hindi, pero sa totoo lang maganda ang trabaho ko dito sa Frontera. At hindi ko hahayaang mawala. Nagliliyab ang langit sa gitna ng solar eclipse. Nakahanda na sila Lloyd sa laban. May malaking pulang ibon sa langit. Nakasakay sa ibabaw ng ibon si Worthrod. Maraming mga halimaw sa ilalim ng ibon. Tumingin si Lloyd ng may galit sa mukha. Kampante siya na matatalo niya ang mga halimaw mula sa impyerno. At hindi siya matatakot. Bago tayo magpatuloy, shoutout nga pala kina. At Pia Bautista 806. At Black Tupas 1409. At Rod Benedict Pajarito L2B. At Marshall Legrimas Jr. At Renz Mangutara 8198. At Bravo Couple 7621. At James Kental ISZ. At Alex Ramos-098. At Jan I. De Mama. At Eugene Bayo CBD. At Joel Orgasan 4719. At Charleston-BNS. At Zusha-J8D. Ngayon balik tayo sa kwento. Isang dambuhalang agila na yari mula sa dugo ang lumipad sa kalangitan. Sakay nito si Worthrod, at habang papalapit, sumigaw siya. Nagsalita si Lloyd Frontera, narito ako para wasakin ka. Tingnan mo ang sarili mo, naghihirap ng mag-isa. Kung naiinggit ka talaga sa akin, sana pinagbuti mo ang buhay mo. Tama nga pala, masyado kang tanga para gawin yun. Ang tanging pinaglalaanan mo lang ng effort ay magtampo at magwala sa inggit. Sandaling natahimik si Worthrod. Hindi ako pumunta rito para makipagtalo, nakakainis kang hayop ka. Kalurayain silang lahat. Sa kanyang utos, sumugod ang isang nakakatakot na hukbo ng mga halimaw na yari sa dugo. Mga tigre, rhino, baboy, usa, lahat nagngangalit, lahat nilikha mula sa dugo. Mula sa panig ni Lloyd, sumugod din ang mga kakampi. Mga orc, elf, at lahat ng matatapang na mandirigmang nasa larangan. Sinuri ni Lloyd ang sitwasyon. Pigilan ang pagbaba ng hari ng impyerno, iyan ang pinakamainam na resulta para sa atin. At sa ngayon, parang hindi naman mahirap. Kaya naming burahin si Worthrod sa isang malakas na atake. Kayang-kaya siyang talunin ni Xavier nang hindi man lang pinapawisan. Ni isa sa mga kasama ko ay walang takot. Ano man ang plano ng gagong yun, kakayanin namin. Biglang lumitaw si Lady Artana sa likuran ni Worthrod. Ina-activate niya ang Blood Eyes. Napalingon si Worthrod, nagulat. Anong ibig sabihin nito? Malamig na tugon ni Artanes. Alam ko ang buong plano mo. Kailangan lang natin itong mabunyag. Sumigaw si Artanes, huwag salakayin ang mga halimaw. May damdamin din sila. Kinokolekta niya ang takot nila. Habang susugod sana si Worthrod sa kanya, gumanti si Artanes at banihag siya gamit ang kanyang kapangyarihan. Halos napaloko si Lloyd sa patibong pero sumigaw siya. Xavier, pasabugin mo ang lupa. Mula sa likod ni Xavier, sumibol ang mga pakpak ng liwanag. Lumipad siya paitaas, pagkatapos sumugod pababa ng kidlat ang bilis. Bumaon ang kanyang espada sa lupa ng may napakalakas na puwersa. Nagbukas ng isang higanting hukay sa harap mismo ng mga sumasagpang na halimaw. Sinubukan huminto ng mga nasa unahan. Pero tinulak pa rin sila ng mga nasa likuran. Isa-isa silang nahulog, gumugulong ng walang laban sa hukay. Sumigaw si Lloyd sa kanyang mga alaga. Palibutan at lipulin sila. Pinalibutan ng mga nilalang na tinawag niya, ang hukay. Isa sa kanila ang mahinahong nagsabi, hindi ko kayo sasaktan. Mula sa ilalim ng hukay, tumangala ang mga halimaw. Sa itaas nila, hawak pa rin ni Artana si Worthrod. Inihagis niya ito pabagsak. Tinusok ni Lloyd ang palo malapit sa mukha ni Worthrod. Ano ngayon, duwag? Gago ka, sigaw ni Worthrod sa galit. Kahit nakahandusay at talunan. Huwag kang magmukhang mataas, ninakaw mo ang lahat sa akin. Hindi kita kailanman patatawarin. Tinitigan lang siya ni Lloyd. Paano ka nauwi sa ganito? Kahit sa mundo na pinagmulan ko. Wala pa akong nakilalang kasing baluktot mo. Pero biglang may kutob si Lloyd. Habang patuloy sa pagsigaw si Worthrod, pumasok ang pagdududa sa kanyang isipan. Kung papatayin ko siya ngayon, tapos na ito. Isang mensahe ang sumulpot sa kanyang isip. Bilang ng mga taong nailigtas. DP-1. Ibig bang sabihin nito, kailangang may isa sa atin na mamatay?
Samantala, sa kailaliman ng impyerno, naghihintay ang hari. Bumaling si Lloyd kay Artanes. Patuloy mo siyang bantayan gamit ang Blood Eyes. Naghihintay lang ang hari ng impyerno. May mali talaga, kahit ngayon, nakangiti pa rin si Worthrod. Panahon na para sa parusa mo. Pero lalo lang lumapad ang ngiti ni Worthrod. Nabigla si Artanes. Kahit mamatay ako, sisiguraduhin kong madedala kita. Ramdam din ito ni Artanes. Patawad, haring demonyo. Wala nang paraan para pigilan siya. Nagsimulang magliwanag ang katawan ni Worthrod. Dakilang hari ng impyerno, pakiusap, tuparin ang hiling ng tapat mong alipin. Biglang sumabog si Worthrod. Nanlaki ang mata ni Lloyd. Sa impyerno, ngumiti ang hari ng impyerno. Sa hukay, nagsimulang magliwanag ang mga halimaw na gawa sa dugo. Isa-isa silang sumabog. Ang mga natira, nagsimulang magpanik. Naintindihan ni Lloyd ang nangyayari. Patay na ang nagbato ng itim na mahika. Ngayon sinusundan ng mga halimaw ang yapak niya. Kinokolekta ang takot nila. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang maitim na bungo. Hinihigop ang lahat ng takot na parang itim na butas. Sumugod si Xavier, hinampis ito ng espada. Pero lumaban ang bungo at nag-echo ang tinig nito sa buong labanan. Napangit-ngit si Xavier. Nagsimula na ang ritual. Huli na para pigilan ang pagtawag. Ano man ang gawin ninyo, hindi na ito mababago. Tuloy-tuloy ito gaya ng paglipas ng panahon. Napalakas ang pagkakakuyom ng kamao ni Lloyd. Tumingin ng diretso ang bungo sa kanya. Narito ako para kunin ka, Lloyd Frontera. Nakatingin lang sa itaas si Lloyd at Xavier. Unti-unting nabuo ang bungo. Magsilapit kayo, mga pira-piraso ng Diyos ng kasamaan. Pagkalooban ninyo ang mananawagan ng katuparan ng kanyang hangarin sa utos ko. Buo na ang solar eclipse. Lumaki pa lalo ang portal. Ang lugar na iyon ay impyerno. Nanlaki ang mata ni Lloyd. Palabas na sa portal ang halimaw. Humanda na sa laban sila Raphael at Galaxumes kasama ang mga mandirigma ni Lloyd. Unti-unting lumabas ang halimaw. Nakatingin sila sa halimaw. Tumingin ang halimaw sa baba. Handa nang umataki. Nakatingin lang si Lloyd habang may pawis sa mukha. Sumugod ang mga dambuhalang halimaw kina Xavier at Lloyd. Nanlaki ang mata nila Greg kasama pa ang ibang mandirigma. Nakatingin lang si Lloyd sa mga halimaw. Pagkatapos yumoko si Lloyd. Magsisimula na ang laban. Ilang ulit ko na itong nakita sa mga spoiler ng katapusan. Ang malupit nating pagkatalo, mananalo ba tayo kung mapipigilan natin ang mga halimaw na iyon gamit lang ang kasalukuyan nating plano? Ang susunod na hakbang ay ang hari ng impyerno. Kahit si Xavier, isang Grandmaster, ay hindi kayang pumapat sa kanya. Nanlaki ang mata ni Lloyd at may pawis sa mukha. Binatang Panginoon, pakiusap, ipagkaloob ninyo sa akin agad ang binyag ng hari ng demonyo. Nailipad ng hangin ang kapa ni Lloyd. Tumingin si Xavier sa hari ng impyerno. Lumuhad si Lloyd sa lupa. Sumusuko na ako, dalhin ninyo ako, huwag lang salakayin ang teritoryo. Nagsalita si Xavier. Anong sinasabi mo, sa mga tao, Panginoon Lloyd, kayo ay, sumagot si Lloyd. Mag-isip ka ng mahinahon, kahit mawala ang isang katulad kong extra lang. May paraan pa rin para mabuhay ang iba, nagsalita ang hari ng impyerno. Nandito ako upang tuparin ang hangarin ni Worthrod. At hindi iyon matutupad dahil lang sa pagkamatay mo. Ang hangarin niya ay iparamdam sa lahat dito, na ang lahat ng sakit, takot, at kamatayan ay dahil kay Lloyd Frontera. At mamatay ka habang naririnig ang kanilang puot. Kaya papatayin ko ang lahat ng tao rito. Nagsalita si Lloyd. Akala mo ba papayagan kitang gawin yan, hayop ka? Hukbo ng Frontera, simula ngayon, walang tanong, walang pag-aalinlangan. Sumunod lang sa utos, buong pag-atras, tumakbo patungo sa plaza ng Nayon. Tumakbo ng buong bilis, Panginoon Raphael, Reyna Artanes, kayong bahala sa hulihan. Nagsalita ang hari ng impyerno. Isang taktika ba ito para ilihis kami? Kahit makarating sila sa plaza, duda akong magagamit nila ang banal na tubig. Nagsalita si Xavier. Mas mabilis sila kaysa sa inaasahan ko. Masyadong mabilis mahahabol pati ang ating hukbo. Kaya narito tayo para pigilan iyon. Mga halimaw na bayag, tumakbo pa. Sumama kayo sa hukbo sa plaza. Huminto sila sa pagtakbo. Papalapit na ang mga halimaw. Sumigaw si Lloyd. Humanda na sa pag-atake. Bagalan sila. Nagsihandaan silang tatlo. Nagsalita ang hari ng impyerno. Kahanga-hanga para hindi ko matunton. Hindi sila nakapagsagawa ng detalyadong plano ng maaga. Ngunit lahat ay agad sumusunod sa biglaang utos na walang alinlangan, puno ng tiwala. Napangiti ang hari ng impyerno. Lloyd Frontera, hindi, Kim Suho. Kahanga-hanga ka, hindi ka panipaniwala ang lakas mo. Nagkataon lang na mas malakas ang naging kalaban mo. Sumugod na ang mga halimaw. Nasa taas ang hari ng impyerno. Papalapit sa kanya ang atake ni Lloyd. Sumigaw si Lloyd. Tinawag niya si Xavier. Sinimulan na ni Lloyd ang binyag ng haring demonyo. Nagsalita ang hari ng impyerno.
Tama, nasa panig mo siya. Tingnan nga natin. Gaano kaya siya kalakas, ang taong dating bida ng kwentong ito. Magulo ang buong digmaan. Xavier, umalis ka. Pigilan mo sila hanggat kaya mo. Umingay ang tinig ni Lloyd sa gitna ng labanan. Hindi sumagot si Xavier. Tumakbo siya pasulong na parang bala, mahigpit ang hawak sa kanyang espada. Nagliliyab ang mga mata niya sa matinding determinasyon. Tumalon siya sa ere. Daan-daang nakapangingilabot na halimaw ang nagsisiksikan sa ilalim niya. Umikot ang kanyang katawan habang nasa ere, perpektong anyo, nakamamatay na galaw. Nang bumuwelo siya, kumislap ng liwanag ang kanyang espada, dumadaloy ang nakakasilaw na liwanag sa talim nito. Isang patak ng pawis ang gamulong sa kanyang pisngi. Pagkatapos, kumilos siya, pumugot ng malalim na hininga at pinakawalan ng isang malapad, paikot na hiwa. Umalangaw-ngaw ang hangin. Isang nakakasilaw na guhit ng liwanag ang bumasag sa kumpol ng mga halimaw. Parang ipu-ipu ang kanyang atake, dumurog ito ng buong hukbo, nahati ang ilang halimaw sa gitna, bumagsak ang mga katawan sa ulan ng dugo at anino. Sa lupa, patakbo namang tinutungo ni Lloyd ang gitna kasama ang mga natitirang mamamayan. Napako ang tingin niya kay Xavier at napangisi. Magaling, siya nga ang ating bida. Habang tumatakbo, lumingon siya kay Greg. Ihanda mo na yan. Naguluhan at nagmamadaling sumagot si Greg. Ha, biglang yumanig ang paligid sa isang malakas na alulong. Bumukas ang napakalaking bibig ng isang dambuhalang nilalang at mula roon ay lumabas ang kumakawit na mga galame, gumagapang na parang bangungot na uod, tuwirang nakaturo kay Xavier. Mabilis siyang umatras at umiwas, inilusot ang katawan sa pagitan ng mga galame gamit ang mabilis na paa. Isang malinis na hiwa, at ang mga galame ay nahati sa pira-pirasong bahagi. Pero hindi pa tapos ang panganib. Habang abala siya sa isang halimaw ang biglang sumugod mula sa kanyang likuran. Huli na nang maramdaman niya. Sumalpok ito sa kanyang tagiliran. Sumabog ang kirot habang napasigaw siya. Ngunit kahit inatake, pinigilan niya ito gamit ang isang kamay, mahigpit na hinawakan ng braso ng halimaw. Gumanti siya ng sigaw at mabilis na pinutol ang nilalang sa dalawa gamit ang kanyang espada. Walang oras para huminga. Isang higanting anino ang bumagsak sa kanya. Isang dambuhala, isinuntok nito ang kamaong kasing laki ng bundok. Umiwas si Xavier, saka sumugod pabalik, pilit tinatagos ang makapal nitong balat. Isa pang halimaw ang umatake. Hinarang niya, pagkatapos ay gumanti ng malakas na hiwa. Napapaligiran na siya, lumingon siya, at napatigil. Nakapulupot na ang mga galame sa kanya. Isa sa braso, isa sa binti, at isa pa sa baywang. Mabilis niyang pinutol ang nasa baywang, ngunit mas lalo pang humigpit ang iba. Mula sa malayo, nanlumos si Lloyd. Xavier! Sigaw niya. Nilingon siya ni Xavier. Itinaas ni Lloyd ang kamay at sumigaw. Umatras ka, dito ka. Hindi nag-alinlangan si Xavier. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, pinutol ang mga galame at lumipad pataas na parang missile, diretso kay Lloyd. Humahabol ang mga halimaw, umuungal, pero napakabilis niya. Bumagsak siya sa tabi ni Lloyd, hingal, sugatan, pero nakatayo pa rin. Sa paligid nila, nagtipon ang mga tao ng Frontera, matatalim ang mga mata, handa ang mga sandata. Isang nagkakaisang pader. Humarap si Lloyd sa labanan at nagutos. Paputukin. Si Greg, nasa pwesto na, ay pinaputok ang ballistic launcher. Daan-daang missile ang pumaimbulog sa langit na may dagandong. Pero may mali, hindi patungo sa mga halimaw ang mga missile, lumilipad ang mga ito, palayo. Ang hari ng impyerno ay napakunot noo. Ano, bakit paatras ang mga iyon? Ngunit agad niyang nakita, hindi ang mga halimaw ang target, kundi ang bundok sa likuran. Niloko nila tayo, galit niyang bulong. Ilang segundo lang, boom. Yumanig ang buong paligid. Isang dambuhalang pagsabog at pagkatapos, bumuhos ang baha. Isang napakalaking alon ng banal na tubig ang rumagasa mula sa bundok. Isang tsunami ng banal na kapangyarihan. Napatitig ang hari ng impyerno, nanlilisik ang mata. Habang hindi ako nakatingin, ginawa nilang banal na tubig ang buong lawa ng bundok. Pinagsama-sama nila ang mga pira-piraso ng masamang Diyos, pinabagsak ang bundok at ngayon nilulunod nila kami sa banal na tubig. Nagngalit siya, hindi ka panipaniwala, kahit alam ang kapalit, itinuloy pa rin nila. Sa ibaba, nakatayo si Lloyd, nakaharap sa baha. Kalma ang kanyang mga mata, tinawag niya si Artanes. Panginoong Artanes, isang sinag ng liwanag ang tumugon. Sumugod si Artanes na parang bulalakaw. Ibinagsak niya ang kanang kamay sa lupa. Boom! Isang napakalaking harang ang bumalot parang kapola na yamakap sa buong Frontera. Eksaktong oras na bumangga ang dambuhalang alon ng banal na tubig. Bumayo ang baha, gumuho ang mga gusali, yumanig ang lupa, ngunit ligtas ang lahat sa loob. Tahimik na tumingin si Lloyd, nakayuko. Damaloy ang mga alaala, paano niya itinayo ang bawat tahanan, bawat pader. Ang mga heater na inilagay niya para sa matatanda. Lahat ng ginawa niya para maging maginhawa ang pamumuhay.
Ngayon, winawasak ng baha. Ang mga daan na tinulungan niyang ipatayo, nawasak. Ang mga minahan, lunod. Ang mga pananim, wala na. Nanlumos si Lloyd. Sa tabi niya, tahimik lang si Xavier. Sa labas ng harang, nagliyab sa sigaw ang mga halimaw habang nilalamon ng banal na tubig. Natupok sila hanggang abo. At gumana ito. Unti-unting tumahimik ang paligid. Nang hamupa ang tubig, wala nang gusali. Pero wala na ring halimaw. Nananatili ang harang hanggang sa unti-unti itong naglaho. Lumabas ang mga tao. Magkatabing humakbang sina Lloyd at Artanas. Nagliliyab ang mga mata ni Lloyd sa galit. Pasabugin. Pumutok ang apoy mula sa kanyang sandata. Ang ilang halimaw na nakaligtas, halos patay na dahil sa banal na tubig, ay pilit pang bumangon. Huli na. Tinamaan ng apoy ni Lloyd ang isa sa mukha. Nabiyak ang bungo, bumagsak, nalunod, patay. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, itinaas ni Lloyd ang tinig. Lahat ng puwersa ng Frontera. Naghandang muli ang mga mandirigma sa paligid, matatalas ang tingin, nakataas ang mga sandata. Panahon na para sa ganti-atake. At doon nagsimula. Tapos na ang baha. Bumagsak ang mga halimaw. Pero ang digmaan ay malayo pang matapos. Sina Lloyd, Xavier, at ang mga tao ng Frontera. Nakayanan nila ang unos. At ngayon, oras na nila para lumaban pabalik. Nagsisimula pa lang ang kanilang kontra-atake. Sa isang larangan ng digmaan, balot ng usok at apoy. Sa unahan, nakatayo si Moira, ang marangal na pinuno ng mga elf, ang kanyang gintong buhok ay humahampas sa hangin. Sa likuran niya, nakahanay ang mga mamamana ng elf, nakatodla ang mga pana laban sa dambuhalang halimaw na papalapit. Itinaas ni Moira ang kanyang braso at sumigaw ng may matinding awtoridad. Mabilis na pagpapaputok, bigla, bumuhos ang unos ng mga palaso, tinatakpan ang kalangitan. Tulad ng nakamamatay na ulan, lumipad ang mga ito at tumama sa dambuhalang nilalang mula sa lahat ng direksyon. Umalangaw-ngaw ang kanyang mga alulong habang pinupunit ng mga palaso ang laman nito, bunga ng tiyak at walang habas na pag-atake ng mga elf. Nagwawala ang halimaw, ngunit tuloy-tuloy ang pag-ulan ng mga palaso, walang awa, walang hinto. Ilang segundo lang, bumigay ito. Sa huling pag-alulong, bumagsak ang halimaw, yumanig ang lupa sa kanyang pagkamatay. Lumipat ang eksena sa ibang bahagi ng labanan. Isang pangkat ng mga mandirigma na nakasuot ng puting baluti ang nagtipon sa ilalim ng watawat ng Frontera. Lumapit ang kanilang pinuno at buong yabang na sumigaw. Kami ang puting kabalyero na sumusunod sa katotohanan. Mga tapat na manggagawa ng Frontera, bunga ng kasanayan sa pakikidigma at karanasan sa paggawa. Ngunit bago sila makausad, lumindol ang lupa. Mula sa itaas, bumagsak ang dambuhalang paa, makapal at mabigat, handang durugin sila sa isang iglap. Walang pag-aalinlangan, sumigaw ang commander. Laura! Isang sigaw ng digmaan na pinaghalo ang paggawa at aura. Sa kanyang hudyat, sabay-sabay na tinaas ng mga kawal ang kanilang kalasag, hawak ang mahahabang sibat sa kabilang kamay. Damaloy ang gintong aura sa kanilang mga kalasag, bumuo ng kumikislap na harang. Bumagsak ang dambuhalang paa, ngunit huminto ito, pinigil ng kanilang lakas. Walang ni isang sundalong bumigay. Sa isang malakas na sigaw, pinamunuan ng commander ang pagsugod. Laura thrust. Sabay-sabay, lumundag ang buong kabalyero, itinutok ang kanilang mga sibat sa halimaw. Tulad ng isang higanting drill, tinuhag nila ang makapal nitong balat, winawasak ito sa ganap na pagkakaisa. Lumipat ang eksena ngayon ay sa kalangitan. Si Cougar, ang makapangyarihang mandirigmang orc, ay nasa ere kasama ang isa pang orc na kakampi. Nakikipaglaban silang dalawa laban sa isa pang halimaw. Iwinasiwas ni Cougar ang kanyang dambuhalang espada at sa isang malinis at marahas na hiwa, naputol ang leeg ng halimaw. Umagos ang dugo nito habang bumabagsak mula sa langit na parang bulalakaw. Ngunit wala pang oras para magpahinga. Mula sa malayo, sumiklab ang apoy. Dagsa ang mga alipin ng apoy, bumubuga ng naglalagablab na apoy mula sa kanilang mga bibig, winawasak ang nasasakupan ng Frontera. Nagsimulang umurong ang mga orc at elf. Magkubli. Paparating ang pambobomba. Sigaw ng isa, habang nilalamon ng apoy ang larangan ng digmaan. Ngunit dumating ang kaligtasan mula sa itaas. Umangat ang kamera sa langit, at lumitaw ang maladyos na dragon ni Lloyd, pumapailan lang sa mga ulap. Sa nakapanghihilakbot na alulong, binuka ng dragon ang kanyang bibig at nagpakawala ng rumaragas ang pag-ulan ng mga sinag ng apoy. Tulad ng Diyos ng pagkawasak, nilipol ng kanyang kapangyarihan ang mga halimaw ng apoy, walang kapantay ang lakas. Samantala, isang alamat ang sumabak sa labanan. Si Galaximus, ang Hell Knight, ay sumugod sakay ng kanyang itim na kabayo. Dinurog ng kanyang kabayo ang lupa habang hinihiwa niya ang binti ng higanting halimaw sa gitna ng pagtakbo. Impyerno, para sa masaganang ani. Sigaw niya na may baliw na tuwa, nalulunod sa gulo ng digmaan. Sa ibang dako, pumasok ang bagong puwersa. Mga demonic warrior, nakahanda ang sandata, nagliliyab ang mga mata. Walang alinlangan, sumama sila sa pagpatay, pinupulbos ang mga halimaw ng impyerno gamit ang mararahas at tiyak na atake.
Lalong tumindi ang labanan hanggang biglang pumasok ang kakaibang katahimikan. Isang simoy ng hangin ang nagdala ng mga talulot ng bulaklak, dahan-daang lumilipad, mapayapa sa gitna ng kaguluhan. Ngunit biglang bumilis ang mga talulot, naging matalim at kontrolado. Hindi lang sila mga bulaklak, isa silang pormasyon. Lumitaw ang mga hayop ni Lloyd sa kanilang buong karangyaan. Bawat isa ay gumamit ng kakaibang teknik ng martial arts. Isa ang sumipa sa halimaw hanggang bumagsak. Isa ang nagpatama ng kamawang nagdurog ng mga buto. Isa ang dumilig ng banal na tubig, nililinis ang mga kalaban. Ang huli ay gumalaw na may kahusayan at gilas. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang teknik. Summon Style, Mount Wasek, Plum Blossom Tag Team Formation. Nagtagpo ang kanilang atake sa ganap na harmonya, kasabay ng apoy ng dragon sa itaas. Sa kagandahan at kalupitan, nilipol nila ang mga halimaw ng impyerno. At saka, isang pares ng mga paa ang lumutang sa tanawin. Binalot sila ng nakapangingilabot na aura. Siya iyon. Ang hari ng impyerno, si Helcaros. Nakabitin sa himpapawid, malamig at mapanuri ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay at pabuulong na nagsalita. Mga 30% pa lamang. Pagkatapos ay dahan-daang bumantong hininga. Siguro, sapat na ito. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang tunay na kahangahangang lalaki. Lumingon siya, nakatingin kay Lloyd, at may tunay na paghanga niyang sinabi. Isang taong may kapangyarihang lumalamon kahit ang mga pira-pirasong kapangyarihan ng Diyos ng kasamaan. Isang taong kayang sakupin ang daigdig ng tao anumang oras na nais niya. Sandali siyang tumigil, saka mahina pang nagsalita. Ngunit sa halip, palagi mong ginagamit ang kapangyarihang iyon para sa mga taong nasa paligid mo. At yan mismo ang dahilan, lumuliyab ang kanyang tinig. Kung bakit kita labis na ninanais. Pagharap niya sa mga nanonood, buong lakas niyang ipinahayag. Naway maunawaan niyo ang pag-ibig kong ito. Bigla, sumulpat sa ere ang tatlong bayani, Xavier, Raphael, at Queen Artanas, nakahanda na sa laban. Lumapit si Xavier at malamig na wika. Kay saklap na pag-ibig na hindi nasusuklian. Kapag tinanggihan ka, ang tamay lumayo. Tahimik na tumawa ang hari ng impyerno, itinaas ang kamay. Hindi ito tungkol sa pagtanggap, ito'y patunay ng aking katapatan. Ngunit hindi nagsayang si Xavier. Sa kidlat na bilis, inihagis niya ang kanyang espada. Bahagya lang kumiling ang ulo ng hari ng impyerno, at nakaiwas na para bang walang kahirap-hirap. Kasabay nito, pinalipad ni Artanas ang kanyang mahiwagang kasuotan, lumilipad, humihiwa, at dumidiretso sa hari. Pumasok din si Xavier para sa kasunod na pag-atake. Ngunit naglaho ang hari ng impyerno, naiwasan ng lahat ng parang wala lang. At sa sandaling siya ang may bentahe. Wham! Isang martilyo ang dumating mula sa gilid at bumaon sa kanyang mukha. Bumagsak si Raphael sa tabi ng mga kakampi, hawak ang dambuhalang warhammer, nagliliyab ang mga mata sa paninindigan. Agad namang pinalabas ni Artanas ang kanyang espesyal na teknik, isang mahiwagang tela na kaya ring gapusan ng hari ng impyerno. Nakita ni Xavier ang pagkakataon, nagliyab ang espada ng aura habang sumugod siya ng buong bilis. Bago pa tumama ang atake, madali lang kumawala ang hari ng impyerno mula sa gapos. Inabot niya si Xavier sa ere, isang kamay lang, at pinigil ang buong puwersa nito. Boom! Sa kanilang likuran, isang dambuhalang bundok ang gumuho at naging alikabok, walang bakas na naiwan. Habang hawak pa rin si Xavier, ngumisi ang hari ng impyerno. Sayang, sa kalagayan ko ngayon, hindi nyo magagawa. Bago pa siya makapagtapos, binangga siya ni Xavier ng isang matinding headbutt sa mukha. Kasabay nito, inundayan siya ni Raphael mula sa likod, buong lakas na ibinagsak ang martilyo. Mula sa kabila, sumugod si Artanas, pasigaw. Heto na ako. Kalma lamang ang hari ng impyerno, inayos ang kanyang salamin, kumislap ang mga mata sa likod ng lente. Nang hindi man lang lumilingon, tinaas niya ang isang kamay para salubungin ang pag-atake. Bigla, mamuka ang tela ni Artanas, naghiwa-hiwalay sa libo-libong sinulid. Binalot nito ang hari ng impyerno, patong-patong, hanggang makabuo ng malatelang kulungan. Habang bumubuo ng harap, umatras si Xavier, inipon ang huling atake. Sumigaw siya, pinakawala ng enerhiya diretso sa gapos na hari ng impyerno. Ngunit sa sandaling tumama ito, para lang siyang punit na papel, madaling napilas. Mula sa itaas, isang nakakasilaw na liwanag ang bumagsak, isang dambuhalang sinag ng liwanag, tuloy-tuloy, diretsong tumama sa kaliwang tagiliran ng hari ng impyerno. Boom! Nadurog ang kanyang katawan, nahulog mula sa langit patungo sa lupa. Sa malayo, nanunood si Lloyd, gulat na gulat. Ang agos ng laban, hindi ito tulad ng ipinahiwatig ng mga spoiler. Pinagsama-sama na natin ang lahat ng ating pinakamahuhusay laban sa hari ng impyerno. Ngunit bakit? Bumalik ang tanaw sa labanan. Umiikot pababa ang katawan ng hari ng impyerno, sugatan at duguan, at bumagsak sa lupa ng may nakabibinging dagendong. Umangat ang napakalaking ulap ng alikabok. Nang hamupa, isang napakalalim na hukay ang naiwan.
Nasa gitna nito ang hari, nakabaon sa lupa. Nagtipon sina Xavier, Raphael, at Artanes. Sumigaw si Xavier. Dito na magtatapos, sabay silang sumugod para wakasan ito. Ngunit hindi kumilos ang hari ng impyerno. Binuka lamang niya ang bibig at nagsalita. 40%. Natigilan si Xavier, litong-lito. May mali. Nawala siya, mabilis siyang lumingon, at nanlamig ang puso niya. Ang hari ng impyerno ay wala sa hukay. Nasa likod niya na, lumulutang, hawak-hawak sa leeg sina Artanes at Raphael, tig-isa sa bawat kamay. Napalingon si Xavier, nanlaki ang mga mata. Lumipad ang hari ng impyerno, ibinagsak sina Artanes at Raphael sa lupa na parang mga laruan. Sumabog ang alikabok. Ngumisi ang hari at itinaas ang kanyang kamao. Dinurog niya si Artanes sa lupa. Pagkatapos, si Raphael naman, pinako sa lupa, tig-iisang paa sa bawat bahagi. Sa malayo, walang magawa si Lloyd, sumigaw. Raphael, Artanes. Nakatayo ang hari ng impyerno sa ibabaw ng kanyang mga paloonan na kalaban, halos baon na ang kanilang mga ulo sa lupa. Dumating si Xavier, nanlilisik ang mga mata sa takot at galit. Tahimik ang hari ng impyerno sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, tumingin siya diretso kay Xavier at muling nagsalita. 50%. Nanginig ang mga mata ni Xavier sa matinding puot. Ang larangan ng digmaan ay nababalot ng usok at dugo na nagpapula sa kalangitan. Mga bunganga ng pagsabog ang sugat ng lupa, at ang hangin ay nanginginig sa alingawngaw ng digmaan. Nakatindig ang hari ng impyerno, nakapulupot ang mga kamay sa likod, kalmado. Sa harap niya, si Xavier, sugatan ngunit hindi sumusuko, mahigpit ang hawak sa espada. Naglalagablab ang mga mata sa determinasyon. Ito na ang huling sagupaan. Nagsalita ang hari ng impyerno, malamig ang tinig. Huwag kang matakot ng sobra. Parang kulog ang boses na bumasag sa katahimikan. Taglay mo na ngayon ang tunay na kapangyarihan ng isang Grandmaster. Nanigas ang katawan ni Xavier. Dumagundong sa dibdib niya ang bigat ng sinabi. Ngunit hindi pa tapos ang hari ng impyerno. Hindi mo lang pa ito lubos na napapakawalan. Napangisi siya. Ipakita mo sa akin ang totoong kapangyarihan mo bago pa ako umabot sa 100%. Isang paanyaya ba iyon? Hindi. Isang babala. Huminga ng malalim si Xavier, inilabas ang espada, at tumindig sa kanyang posisyon. Ito na, sumugod siya. Isang malinis, matalim, nakamamatay na hampas. Ngunit gumalaw ang hari ng impyerno na parang usok. Madali siyang umiwas, at biglang bumuwelo ng kamao. Boom! Tumama ang suntok, matindi ang pagyanig. Nabasag ang lupa sa likuran ni Xavier na tila salamin. Nagputukan ng mga bato at winasak ng alon ng puwersa ang lahat sa paligid. Umubos si Xavier ng dugo, may piraso pang lumabas mula sa bibig niya. Ngunit ang mga mata, nakatutok pa rin, nagliliyab pa rin. Hindi pa siya tapos, muling sumugod. Isa pang hampas, ngunit muling umiwas ang hari ng impyerno. At ngayon, siya na ang lumapit, mas mabilis pa sa kisap mata. Isang suntok, direkta sa mukha ni Xavier. Isang iglap ng galaw, pumutok ang buto. Kasunod agad, sinipa ng hari ng impyerno ang mga paa ni Xavier. Habang bumabagsak siya, sinunggaban siya sa kwelyo. Itinataas na parang basahan, saka inihagis. Bumagsak ang katawan ni Xavier sa lupa na yumanig sa buong larangan ng digmaan. Umuulan ng alikabok at pira-pirasong bato. Isang dambuhalang bunganga ang naiwan. At sa gitna ng kaguluhan, mahinahong inayos ng hari ng impyerno ang kwelyo niya. Na para bang wala lang nangyari. Muling nagsalita, matatag, may awtoridad. Nakatingin sa kanyang demonyong hukbo. Kahanga-hanga, kahit na may banal na tubig, na itulak mo ang mga pira-piraso ng masamang Diyos ng ganun kalayo. Saglit siyang tumigil, saka idineklara. Hindi na muling lilitaw ang ganitong hukbo noon man o sa hinaharap. Sa pagtitik ng kanyang daliri, bumukas ang isang napakalaking itim na lagusan sa hangin. Umaalo ng pulang liwanag at walang hanggang kadiliman. Ang mismong tarangkahan ng impyerno, nakabukas ng maluwang. Napatigil ang mga saksi mula sa Frontera Estate. Nangilabot ang kanilang mga mukha. Hindi ito pangkaraniwang pagsalakay. Mula sa lagusan, naglabasan ang mga halimaw ng impyerno. Walang bilang, hindi na mapigilan. Sumipol ang mga pakpak, kumikislap ang mga kuko. Nagdilim ang kalangitan sa dami ng mga demonyo. Lumipat ang eksena. Si Lloyd, natigilan, habang bumababa ang mga halimaw. Nanginginig ang labi, nanlaki ang mga mata. Mahinang bulong, gulat na gulat. Ang demonyong ito, paano tayo mananalo? Biglang lumiwanag. Isang bintanang kumikislap ang lumitaw sa hangin. Nilingon ni Lloyd. Isang mensahe ng sistema. Taglay mo pa ang pinakamalakas mong sandata. Mula sa kanyang likuran, may papalapit na mga yabag. Muling kumislap ang sistema. Espesyal na kasanayan, kasama ng hari. Lumingon si Lloyd. Isa pang bintana ang lumitaw. Ngunit ngayon, iba na ang mensahe. Hindi lang ito basta kasanayan. Lumipat ang eksena.
Dumating na si Alicia Timina Magenta, ang reyna ng kaharian. Sa kanyang likuran, isang hukbo, malalakas, nakabaluti, nagkakaisa. Muli, nagpakita ng mensahe. Hindi lang kakampi ang mga pinagtibay mong ugnayan. Mga kaibigan sila, pamilya, mga mandirigmang maaasahan mong itaya ang buhay mo. Naglakad pasulong ang reyna, marangal at galit. Nabalitaan ko mula sa mga kakampi sa likuran, mariin niyang sabi. Ang tubig sa lupa, lahat ay banal na tubig. Kung ibubuhos natin ito sa kanila, manghihina ang mga halimaw, tama ba? Nag-alala si Lloyd. Sumugod siya, mahal na reyna, huwag. Umatras po kayo, napakadelikado ng labanan. Hindi siya natatakot para sa sarili, kundi para sa kanya. Alam niya ang magiging kapalit ng digmaang ito. Ngunit tinaasa ng reyna ang tinig, pawi ang alinlangan. Unit ng mahikang pambansa, ibuhos ang banal na tubig sa kanila, ngayon na. Biglang umalangaw-ngaw ang dagandong sa langit. Libo-libo, hindi, 10,000 mandirigma ang tumindig sa tuktok ng bundok. Mga aninong nakabalandra laban sa pulang araw. Mga salamangkero, mga kabalyero, mga mamamana, mga mandirigma mula sa iba't ibang lahi. At sabay-sabay, sumigaw sila. Tatawagin kita, bagyong banal. Umungol ang hangin. Umakyat ang banal na tubig mula sa mismong lupa ng digmaan. At sa isang makapangyarihang galaw, sabay-sabay nila itong ibinuhos. Diretso sa mga halimaw ng impyerno sa ibaba. Pagdampi pa lang ng banal na tubig sa kanila, nagsisisigaw ang mga halimaw. Umuusok at umuukit ito sa kanilang balat na parang asido. Unti-unti, humihina ang kanilang lakas. Muling sumigaw ang mga salamangkero. Pabugso. Lahat ng kanan, paputokin. Boom! Umalagpak ang sunod-sunod na putok ng mahika at artilyeriya, parang ulan ng kamatayan. Nakatitig si Lloyd, nanlaki ang mga mata, habang nagsisimulang bumaligtad ang laban. Ang mga halimaw na dati nangingibabaw, ngayon napapaatras. Isang palaso ang pumutol sa himpapawid. Ngunit simula pa lamang iyon. Libo-libo pang sumunod, dumidilim ang kalangitan na parang unos ng paghihiganti. Habang bumabagsak ang mga palaso, ganoon din ang mga halimaw. Isa-isa silang nabibiyak, nasusunog, at napapatahimik. At nang akala mong hindi na madaragdagan ang kaguluhan. Mula sa langit, bumaba ang mga sirena. Lumilipad, parang lumalangoy sa hangin na tila ito'y karagatan. Isa ang dumapo sa harap mismo ni Lloyd, maringal ang bagsak sa banal na tubig. Tumindig siya ng mayabang at sumigaw. Nabigo ka, pangit. Paanong hindi mo ako tinawag sa kasayahang ito? Paano kung hindi ko nakuha ang mensahe mula kay Reyna Alicia? Napatitig si Lloyd, tulala. Pasensya na, pero paano ka nakarating dito? Lupa ito. Ngumiti ang sirena. Paano pa ba? Tumalon ako hanggang dito. Natigilan si Lloyd. Pwede pala yon. At biglang, isang nakakatawang ingay ang bumasag sa tensyon. Bare-bara, bare-bam, bare-bare-bare-bam. Sumugod ang mga mandirigmang sentor. Kalahating tao, kalahating kabayo. Sumisigaw na parang mga baliw. Vroom vroom, beep beep, woo-woo, laban. Maghanda kayo sa 100 taong pagkakaospital. Kasunod nila, dumating ang ikatlong alon, mga barbaro. May dalang tambol, sumasayaw, sumisigaw. Pam! Ugetapa, ugetapa. Maging ang mga paa ng pusa ay naroon upang tumulong. Itinaas ng Reyna ang kanyang kamay at ibinigay ang huling utos. Hukbo ng Frontera at dakilang alyansa ng mga lahi. Sumugod. At sila'y sumulong. Bawat lahi, bawat mandirigma. Magkakasama, magkakatabi. Isang nagkakaisang puwersa laban sa hukbo ng impyerno. Nanunot ang tibok ng puso ni Lloyd habang pinagmamasdan ito. Mabilis ang kanyang mga iniisip. Ibang-iba na ito. Hindi tulad noong nilalaro lang tayo ng mga pira-piraso ng masamang Diyos. Naaalala niya ang hinaharap, ang bisyon. Siya'y nakaluhod, wasak. Ang huling pagtindig nila, isang mundong kailangang magsakripisyo upang mailigtas ang lahat. Hindi na muling mangyayari iyon. Sumigaw si Lloyd, tinawag ang kanyang hayop na kasama. Isang dambuhalang nilalang ang lumitaw, handang makidigma. Tiis ka lang sandali, Savior. Paparating na ako. Tumalon siya sa likod ni Ji Gong-ing. Humahampas ang hangin sa kanyang buhok, nakatuon ang mga mata sa unahan. Tulad ng dati, lumipad siya, diretso sa puso ng labanan. At sa nag-aalab na kaluluwa, inisip niya, tapusin na natin ito, tayong dalawa lang. Nagbago ang eksena, ang dragon ni Lloyd, nakalipad, nakabuka ang malalapad na pakpak. Nagsimulang kumislap ang bibig nito. Isang dambuhalang pag-atake ang nag-iipon sa loob. Boom! Bumulwak ang dagat ng apoy at mahika. Winasak ang libu-libong halimaw, sinunog hanggang maging abo. Napuno ang hangin ng abot-alab. Umiikot ang agos ng labanan. Sa malayo, mula sa kanyang trono ng kaguluhan. Pinagmamasdan ng hari ng impyerno. Lumalim ang kanyang malamig na tingin habang sinusuri ang pagkawasak sa kanyang hukbo. Masyado nang matagal ito, bulong niya.
Dahan-dahang tinaas ang isang kamay. Inunat ang isang daliri, nakaturo diretso sa dragon. Sa dulo nito, nagsimulang umikot ang isang madilim, baluktot na enerhiya. Handa na siyang umatake, nasa paninginan niya ang dragon. Ngunit biglang, mula sa kanyang likuran, bumangon si Xavier. Sugatan, duguan, ngunit hindi nag-api, mahigpit ang hawak sa espada. Mabilis siyang sumugod patungo sa hari ng impyerno. Naramdaman ito ng hari, lumingon siya, ngunit huli na. Kumikislap ang espada ni Xavier sa purong lakas, at dumadagandong na humati pababa. Tinamaan ang hari ng impyerno. Hindi nakaiwas, tumanggap ng buong puwersa ng hampas. Isang napakalaking sugat ang bumuka sa kanyang dibdib. Ngunit hindi dugo ang lumabas, kundi pulang liwanag, parang kumukulong lava. Muling sumugod si Xavier para sa isa pang atake. Hindi pumapayag na huminto. Ngunit lumaban ang hari ng impyerno. Isang tuhod sa kanyang panga. Matindi, pumutok ang kanyang ulo paitaas. At gayon pa man, hindi bumagsak si Xavier. Kahit tinanggap ang bigwas, muli siyang sumugod. Napaatras ang hari ng impyerno, nagulat, sinusubukang lumayo. Ngunit huli na, itinarak muli ni Xavier ang espada. Diretso sa dibdib ng hari. Mula sa malayo, nakita ito ni Lloyd. Nagliyab ang kanyang mga mata, sumigaw si Lloyd. Ngayon, hindi na muli, hindi na, ngunit hindi pa tapos ang hari ng impyerno. Sa isang ulol na sigaw, ibinaon niya ang kamao diretso sa sikmura ni Xavier. Itinaas siya sa ere, napasinghap si Xavier, bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Napasigaw si Lloyd, boses ay basag. Hindi ako ang unang luluhod. Sa itaas sa ibabaw ng larangan ng digmaan, lumilipad si Lloyd sakay ng kanyang nilikhang halimaw. Rumaraga sa patungo kay Xavier habang nag-uumapo ang mga alalahanin sa kanyang isip. Ilang kapalaran na ang nailigtas ko. Bawas ng isa. Sa ibaba, nagpakawala ng isang nakamamatay na suntok ang hari ng impyerno kay Xavier. Ngunit si Xavier, may hawak na espada, ay bahagyang nakapigil sa hampas. Ang tindi ng puwersa ay nagpayanig sa kanya, dahilan upang siya'y matisod at mawala ng balanse. Sa kisap mata, muling dama po ang kamao ng hari ng impyerno. Diretso sa mukha ni Xavier. Samantala, sa himpapawid, lalo pang pumaimbulog si Lloyd. Nakatuon ang tingin sa digmaan sa ibaba. Isa sa atin ang hindi makakaligtas sa huli. Ngunit agad niyang itinuwid ang sarili, nagliliyab ang mga mata. Kalokohan. Hindi ako, at hinding-hindi ko hahayaang mamatay si Xavier. Sa lupa, lumuhad si Xavier, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mukha. Bagbog ang katawan, ngunit hindi pa rin tuluyang bumigay. Sa tinig ni Lloyd ay umalangaw-ngaw ang paniniwala. Siya ang pangunahing tauhan ng mundong ito. Sa sandaling iyon, habang lumilipad si Lloyd, isang kakaibang pag-alon ang dumaan sa kanyang katawan. Parang bitak sa realidad, ang kanyang anyo'y kumislot, nagbago ng hugis sa ilang segundo. Sa ibaba, muling itinaas ng hari ng impyerno ang kanyang kamao. Handa ng durugan ang nakaluhod na kabalyero. Ngunit kumuyam ng ngipin si Xavier, at sa isang iglap, sumugod siya at itinarak ang espada sa tiyan ng kalaban. Bumulwak ang dugong pula mula sa sugat. Nanginginig sa galit, muling sumugod si Xavier para sa panibagong atake. Kung matalo ako, mamamatay si Kim Suho. Hindi maaari. Dahil ang taong iyon, si Kim Suho, ang tunay na pangunahing tauhan ng mundong ito. Umikot ang hari ng impyerno, umiwas ng may nakakatakot na kahusayan. Ang katawan niya yumuko ng eksaktong 70 degree. Bigla ring nag-alanganin ang anyo ni Xavier, kumikislap at nagbabago, tulad ng kay Lloyd kanina. Isa na namang bitak sa realidad. At bago pa siya makakilos, isang malakas na sipa mula sa hari ng impyerno. Ang tumama sa kanyang ulo, dahilan upang lumipad ang espada sa malayo. Mabilis nang nagsara ang mga sugat ng hari ng impyerno. Maging ang kanyang mga kasuotan ay tila bumabalik sa dati. Na parang umuurong ang oras. Pinagmasdan niya si Xavier, may halong paghanga ang tinig. Xavier Azrahan, bayani ng mundo. Kahanga-hanga, lumalakas ka, tulad ng 80% ng aking lakas na muling nabawi. At walang alinlangan, sinuntok niya muli ang mukha ni Xavier. Sayang, kung mabubuhay ka, baka kaya mo pang hamanin ang trono ng isang Diyos. Damyugo ang ilong at bibig ni Xavier. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Itinaas ng hari ng impyerno ang isang daliri. Handa nang palayain ang isang nakamamatay na pagsabog. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sumugod si Xavier. Ibinuka ang bibig at mariing kinagat ang daliri ng hari ng impyerno. Hanggang sa tuluyang maputol. Idinire niya ang naputol na bahagi. Nagulat ang hari ng impyerno, sa sugat ay walang dugong lumabas. Kundi isang maitim na usok, malaaninong likido. Isang pirasong itim na daliri ang nahulog mula sa bibig ni Xavier. Tahimik na nagsalita ang hari ng impyerno, malamig at walang emosyon. Ngayon, nasiyahan na ang aking kuryosidad. Nagdilim ang kanyang mukha. Panahon na para magpahinga ka. Isang hakbang.
Hinawakan niya ang ulo ni Xavier gamit ang dambuhalang kamay. Mahigpit ang pagkakakuyom, ngunit bago bumagsak ang nakamamatay na hampas, isang anino ang sumulpot mula sa kalangitan. Si Lloyd, hawak ang pala, tumalon mula sa kanyang nilikhang hayop. Tuwirang nakatutok sa hari ng impyerno. Lalong hinigpitin ng hari ng impyerno ang pagkakahawak sa leeg ni Xavier. Itinataas siya na parang laruan ng halimaw. Sa taas, nakalutang si Lloyd, matalim ang tingin. Nakatuon ang pala sa kaaway. Bigla siyang sumigaw. Nagliyab ang pala, nagliliwanag ng pulang enerhiya. Sandaling natigilan ng hari ng impyerno. Bago niya muling itinaas ang isang daliri. Isang itim na kidlat ang dumaan sa hangin. At sa isang kisap mata, naputol sa kalahati ang katawan ni Lloyd. Umalangaw-ngaw ang tinig ng hari ng impyerno, puno ng pangungutya. Bakit hindi ka nalang kumanta? Mas gusto ko pa iyon. Ngunit ngumisi lamang si Lloyd, walang takot. Napakunot ang noo ng hari ng impyerno. May mali, si Kim Suho ay may isa pang buhay, handog ng haring dragon. Habang siya'y nagdududa, isang espada ang kumislap mula sa kanyang likuran, si Xavier, buhay pa. Sumigaw siya ng digmaan, at sa isang hampas, tumagos ang espada sa leeg ng hari ng impyerno. Samantala, si Lloyd ay bumagsak sa lupa. Ang katawan unti-unting muling nabubuo. Nangisay ang hari ng impyerno. Ang kanyang ulo'y unti-unting humiwalay, duguan. Humahabol ng hininga si Xavier, nangingintab sa pawis. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Kahit nakabaluktot ang kanyang leeg. Nagsalita pa rin ang hari ng impyerno. 100%. Nanlaki ang mga mata ni Xavier sa takot. Maging si Lloyd, nakatingin mula sa lupa, ay natigilan. Itinaas ng hari ng impyerno ang kanang kamay. At sa isang galaw, iniangat niya si Xavier gamit ang di nakikitang puwersa. Isang pitik pa, at lumipad si Xavier. Itinapon sa malayo, bumagsak malapit sa mga kawal ng kaharian. Sir Azrehan, sigaw ng Reyna habang patakbong papalapit, puno ng takot. Samantala, muling tinaas ng hari ng impyerno ang kamay. Isang pulang ball ang apoy ang nabuo. Lumalaki, humuhuni, naglalagablab. At saka inihagis, pumunit ito sa kalangitan. Lumawak habang lumilipad. Mga gusali ay naglaho sa isang iglap. Mga sundalo, pader, lupain, pinawis sa ilang segundo. Ang lahat sa unahang linya ay natigilan. Nakatitig lamang sa dambuhalang alon ng kamatayan. At saka, lumitaw ang isang bintana ng sistema. 2 salita lamang ang nakasulat. Kim Suho, nanginginig ang lupa nang unti-unti siyang bumangon. Sa likuran niya, nakapako ang Reyna, mga sundalo, at mga salamangkero. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala, bagbog at sugatan. Nakataob ang ulo, halos wala ng lakas. Isang babala ang kumislap sa sistema. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo matatalo ang hari ng impyerno. Ngunit hindi siya umurong. Mula sa kanyang likod, sumibol ang mga pakpak. Habang papalapit sa hari ng impyerno, isa pang mensahe ang sumingit. Hintay, gumamit ka na ng direktang payo minsan. Hindi ko na pwedeng payagan pa. Pero patuloy siyang sumugod. Itinaas ang kanyang sandata. Handa nang harangin ang pag-atake. Bahala na, parusahan mo man ako, hanapin mo man ako, wala akong pakialam. Sa langit, ang mismong may akda ang pwedeng magreklamo. Hoy, teka, nasa kontrata, ngunit walang silbi ang kontrata sa gitna ng digmaan. Isang mensahe muli, gawin mo ang pinakamagaling mong gawin. Gamitin mo ang iyong pinakamabisang kasanayan. At sa gitna ng kaguluhan, may tinig na umalangaw-ngaw. Kalma, matalim, hindi inaasahan. Hoy, hari ng impyerno. Sa likuran, nakaluhod si Lloyd, sugatan. Ngunit may nakakalokong ngiti sa labi. Pwede mo bang itabi ang bilog na yan para makapag-usap tayo? Kung sakaling magkasundo tayo sa mga kondisyon. Sa kaguluhan, isang dambuhala, pulang-pulang impyernong apoy, isang umuugong na bola ng mapanirang apoy, ang mabilis na dumudurog patungo sa teritoryo ng Frontera, winawasak ang lahat ng madaanan nito. Gumuguho ang mga gusali sa ilalim ng nakapapasong init. Sa harap ng tanawing tila katapusan ng mundo, matatag na nakatayo si Xavier, buong lakas na hinaharang ang pagsalakay. Itinulak niya ang sarili pasulong, desperadong pinipigilan ng nakamamatay na ball ang iyon. Biglang lumitaw ang isang bintana ng sistema. May isang bagay kang hindi naintindihan. Sa paligid, ang mga tao ng Frontera ay ginagawa ang lahat upang mailigtas ang kanilang sarili mula sa naglalagablab na init. Isang orc ang tumalon pasulong, inialay ang kanyang katawan upang masalag ang mga tao. Ang iba naman ay nagbangon din, pinoprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay laban sa naglalagablab na alon. Isa pang bintana ng sistema ang lumitaw sa harap ni Lloyd. Si Lloyd Frontera ay hindi kabilang sa DP, isa. Palagi siyang nakatakdang mamatay. Samantala, mabilis na tumakbo si Reyna Magenta, papalapit kay Xavier, na patuloy na pinipigilan ang apoy. Ikatlong abiso ng sistema, ang -1, ay palaging nangangahulugan.
Magkasamang humarap sina Xavier at Reyna Magenta, parehong itinulak pabalik ang dambuhalang bola ng apoy. Isa pang nakakatakot na mensahe ang lumitaw kay Lloyd. Sa pagtatapos, matapos mamatay si Lloyd Frontera, makikita ang malagim na hinaharap, si Xavier, dinurog ng hari ng impyerno. Sunod na mensahe, si Xavier ay natural na lalaban hanggang huli, at mamamatay din. Sa kasalukuyan, humakbang si Lloyd patungo sa hari ng impyerno. Bagong bintana, ngunit ngayon, ngumiti si Lloyd at nagsalita. Kung tutuparin mo ang ilang simpleng kahilingan ko, palalayain na kita sa iyong tungkulin sa impyerno. Huminto ang hari ng impyerno at tumingin sa kanya. Isa pang mensahe, ang paraang pinili mo ay yayanig sa kapalaran ng mundo. Itinaas ng hari ng impyerno ang kaliwang kamay, gumalaw ng mabagal at sinadya. Tumigil ang pulang apoy, naglaho na parang wala. Hingal na hingal si Xavier, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Bagong mensahe, bilang ng mga kapalarang na bago, DP-1. Lumuhad si Xavier sa pagod. Lumuhad din si Reyna Magentano sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Bagong mensahe, bilang ng mga kapalarang na bago, DP-0. Muling nagsalita ang hari ng impyerno, malamlam ngunit matatag ang tinig. Nananampalataya ako sa kakayahan mo. Sigurado akong kaya mo akong palayain. Ngunit parang wala kang pakinabang dito. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Lloyd. Wala namang espesyal. Alam kong hindi kita matatalo sa lakas. Kaya sinusubukan ko lang piliin ang daang pinakakaunti ang sakit. Tahimik na lumitaw ang isa pang tala ng sistema, kung ang taong nailigtas mo ay siya ring magliligtas sa iba, iyon ay mabibilang sa DP. Naglagay ng mga kamay sa likod ang hari ng impyerno. Hindi ko maipapangako ang pagligtas sa mga taga-nayon. Tulad ng utos ni Worthrod, tungkulin kong patayin ang mga tao sa paligid mo. Inilagay ni Lloyd ang magkabilang kamay sa bewang at kalmadong sumagot. Wala na tayong magagawa roon. At kahit mamatay sila, muli rin silang isisilang. Kaya siguro, hindi rin ganoon ka-big deal. Isa pang bintana, ang bayani, si Xavier Azrahan, ay nagpa siyang tumibay at magligtas ng mas marami pang tao. Nasa lupa pa rin si Xavier. Itinuro ni Lloyd ang dalawang daliri. Dalawa ang kondisyon ko. Una, sagutin mo ang isang tanong ko. Ikalawa, kapag pinagtatrabaho mo ako sa impyerno, huwag mong putulin ang mga braso at binti ko. Mensahe ng sistema, bilang ng mga kapalarang na bago, DP-1. Sumagot ang hari ng impyerno, mabigat ang tinig. Iyan, kaya kong tuparin. Ngumiti si Lloyd. Magkakasundo pala tayo. Hayaan mong itanong ko. Ngunit pinutol siya ng hari ng impyerno. Hindi. Lumabas ang system window, naging 8 ang bilang ng mailigtas. Tumingin kay Lloyd ang hari ng impyerno at nagsalita. Sabihin mo sa akin kung paano mo ako mapalaya sa mga trabaho. Hindi ko masagot ang tanong mo pag hindi mo sasabihin. Nakatitig din si Lloyd. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bagong bintana, tumataas ang bilang ng kapalaran. Mula 37 hanggang 48 at patuloy pang umaakyat. Nagkatitigan sina Lloyd at ang hari ng impyerno, parehong mariin at walang uurungan. Bagong abiso, bilang ng mga kapalarang na bago, DP 1637 at patuloy pang tumataas. Samantala, tinulungan ni Reyna Magenta si Xavier na makatayo. Nanahimik muna ang hari ng impyerno bago muling nagsalita, matalim. Wala akong dahilan para magpaloko ngayon. Wala nang negosasyon. Sa isang iglap, nagliyab ang kanyang kanang kamay at muling bumuo ng dambuhalang pulang apoy. Bagong tala ng sistema, 3,1,212 at mabilis pang tumataas. Lalo pang lumaki ang apoy habang bumibilis patungo sa Frontera. Sumulpat ang isa pang bilang, 39,642,582, sobrang bilis, hindi na masundan. Kakalapit lang ni Reyna Magenta kay Xavier. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nakita rin iyon ni Xavier, at biglang kumilos. Gumawa siya ng mabilis na senyas gamit ang magkabilang kamay. Mula sa kanyang kaliwang palad, sumiklab ang dilaw na liwanag na naging isang dumadagandong na latigong enerhiya. Isang matalim na hampas, at tumama ang latigo sa apoy, hinahati ang dambuhalang pulang bola. Napahinto ang hari ng impyerno, na bigla. Ngunit agad siyang nagnalit, umatungal. Hayop ka, sumugod siya kay Xavier, isang hampas ang nagpabagsak dito, winasak ang paligid at pinasabog ang mga bato. Itinaas muli ng hari ng impyerno ang kamay at sumigaw. Sa kalangitan, naglitawan ang napakaraming higanting meteor, bumabagsak sa di mabilang na dami. Sa isang utos ng kanyang kamay, bumagsak ang mga ito tungo sa Frontera. Mula sa kanyang likuran, may tumawag. Hoy, matandang hukluban. Lumingon ang hari ng impyerno. Naroon si Lloyd, matalim ang mata, matatag ang tinig. Huwag mong maliitin ang pangunahing tauhan. Sunod-sunod na system window ang lumitaw. Bilang ng mga kapalarang na bago, DP 73,409,579. Lumampas ka na sa 50 milyon DP. Gusto mo bang gamitin ang World's Strongest?
Kapag ginamit mo ito, mawawala ang lahat ng suporta mula sa messenger. Yumuko si Lloyd. Alam niya, kapag pumayag siya, lahat ng nilalang na kanyang tinawag ay mawawala. Tiningnan niya si Pipiden, Bell, Kipu, Jigong-ing, at sa huli, ang kanyang butong dragon. Lahat ay tahimik na yumuko, at isa-isang ngumiti, tinatanggap ang desisyon. Mahinang bulong ni Lloyd, mabigat ang tinig. Salamat. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Masaya ako. Paalam. Itinaas niya ang ulo at sumigaw. I-activate ang World's Strongest. Nagsimulang maglaho ang kanyang mga kasama. Si Baibong, isang nilalang ng mundong iyon, ay napasigaw, tumakbo patungo kay Bell, ang pinakamamahal niya, habang ito'y naglalaho. Niyakap niya ito, ngunit nawala rin sa kanyang mga bisig. Bumuhos ang luha ni Baibong, kumahagulhol. Bagong abiso ng sistema. Sa loob ng 30 segundo, ikaw ang pinakamalakas sa buong mundo. At isang huling mensahe, mahal ka namin. Unti-unting naglaho ang interface. Damaloy ang kapangyarihan sa katawan ni Lloyd. Tahimik siyang tumayo, hinayaan ang lakas na umapaw. Nang umabot ito sa rurok, pumarap siya sa hari ng impyerno. Kumalma si Lloyd, itinabi ang kanyang kaliwang kamay at kumilos. Isang paglapag ng kanyang braso, at lahat ng meteor sa kalangitan ay nagkadurog-durog bago pa bumagsak. Naglakad si Lloyd patungo sa hari ng impyerno, sa isang hakbang. Nagkatapat silang dalawa, humisi ang hari ng impyerno. 10 segundo na ang lumipas. Ano pa ang kaya mong gawin sa nalalabing 20? Ngunit hindi na siya pinatapos pa ni Lloyd. Sa isang bagzo ng buong lakas, inihampas niya ang kamao diretso sa mukha ng hari ng impyerno. Lumipat ang eksena sa isang alaala. Nasa Frontier territory tayo muli, mabigat ang hangin, puno ng katahimikan ng nakaraan. Humarap si Raphael kay Lloyd. Nagsalita si Raphael, ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mga anghel at demonyo. Nakatayo si Lloyd sa tabi ni Xavier at sumagot. Oo, ibig kong sabihin, sila ba ay mga nilalang na katulad ng tao? O mga espiritu lang? Bahagyang natawa si Raphael. Hindi mo ba ako nakita? Nasasaktan din ako, nag-aalala rin. Ang mga demonyo, isa ring uri ng nilalang. Ang kaibahan lang, kapag pinili kang maging anghel, binibigyan ka ng kapangyarihan. Kumunat ang noo ni Lloyd. Pinipili. Ibig sabihin, kayo po, Panginoong Raphael, tao rin kayo dati bago biglang mapili. Kalma at tiyak ang sagot ni Raphael. Minsan nangyayari iyon, pero hindi karaniwan. Para sa mga anghel at demonyo gaya namin, nakatakda na iyon mula sa aming muling pagkakatawang tao. Sa tingin ko, batas ng mundo ang nagtatakda nito ng sapalaran. Muling nagtanong si Lloyd. Kung ganun, pati ang arkanghel at ang hari. Tumungo si Raphael. Oo, pareho rin sila, mga nilalang na nakagapos sa mga batas ng mundo. Mananatili lang sila sandali bago muling dumaan sa siklo ng reinkarnasyon. Tahimik na tinanggap iyon ni Lloyd at Xavier. Biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Mariin ang mukha ni Lloyd, nakangiwi ang mga ngipin, at buong lakas siyang sumugod laban sa hari ng impyerno. Sa ibabaw nila, lumitaw ang kumikislap na mga titik, 20 segundo na lang ang natitira. Sa loob ng 20 segundo na iyon, si Lloyd ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Pagkatapos, babalik siya sa pagiging normal. Bumagsak ang kamao niya sa mukha ng hari ng impyerno nang may matinding puwersa, basag ang salamin nito. Dumugo ang bibig ng hari, ngunit hindi huminto si Lloyd. Binwelo agad siya para sa isa pang suntok. Ang lakas ng suntok ay nagpayanig sa hangin at lupa, tila ba ang buong mundo ang tinamaan. Bumaba ang timer, 19 na segundo. Ngunit sumalubong ang counterpunch ng hari ng impyerno, diretsyong tumama sa mukha ni Lloyd. Yumanig ang paligid, nagbagso ng mga shockwave na umabot sa buong frontera, nagdulot ng kaguluhan. Natanggal ang isang ngipin ni Lloyd. Gayunman, sumagot pa rin si Lloyd ng isa pang mabigat na suntok sa mukha ng kalaban. Agad gumanti ang hari ng impyerno. Nagdilim ang langit, nagkulay dugo ang mga ulap. Basag-basag ang mukha ni Lloyd, duguan ang gilid ng labi niya. Ngunit ang hari ng impyerno ay hindi rin maganda ang lagay, namamaga at duguan ang mukha nito. 18 segundo na lang. Nagpasabog sila ng mga suntok, halos hindi makita sa bilis, parang marami silang braso. Samantala, nakahandusay si Xavier, gising na muli. Paglingon niya, nasilayan niya ang marahas na labanan. Naalala niya si Lloyd noon, habang nagtatrabaho sa bukid. Nagsalita si Xavier. Lagi mo nalang pinapahamak ang sarili mo sa mga trabaho na ginagawa mo. Ilang beses ko bang sasabihin? Tigilan mo na ang pag-aalay ng sarili mo. Sandaling tumigil si Lloyd noon, bahagyang lumingon at ngumisi. Pag-aalay, hindi ko gagawin yon kahit mamatay pa ako. Ganito, mas malaki ang kita ko. 17 segundo. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Reyna Magenta, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Pilit namang tumatayo si Xavier, halos wasak din ang mukha. Muling sumuntok ng mabigat ang hari ng impyerno sa mukha ni Lloyd at sumigaw. Ginagawa mo ang isang bagay na hangal. Sa ilang segundo mawawala ang lakas mo.
Ikaw at ang mga kaibigan mo, lahat kayo mamamatay. Bakit mo pipiliin ang sakit? Sa tingin mo ba talaga matatalo mo ako bago pa iyon? Namagalalo ang mukha ni Lloyd. 14 na segundo. Pareho silang sumugod, nagpalitan ng mabibigat na suntok. Lumipad ang ngipin ng hari ng impyerno. 13 segundo. Pareho silang napaatras, duguan ang bibig. Hirap na huminga ang hari ng impyerno. Ngunit hindi sumuko. Nagsalita si Lloyd. May tanong ako, ilang beses mo na bang naranasan ang sakit? Ako, sanay na ako sa sakit. Tahimik na nakinig ang hari ng impyerno bago muling pinisil ang kamao niya. 11 segundo. Nanginginig ang mga batong nakabitin sa ere. Sa itaas, umiikot ang portal papuntang impyerno, nakabukas na parang bangin. Sumuntok ang hari ng impyerno, tumama sa dibdib ni Lloyd, nagdulot ng malakas na shockwave. Ngunit agad ding bumulusok ang kontrasuntok ni Lloyd, mas lalong nagpaangat ng mga bato sa paligid. 10 segundo. Sumisigaw si Reyna Magenta. Lloyd. Ngunit mas mabilis si Xavier, tumatakbo papalapit. 9 segundo. Nagpatuloy ang laban, palitan ng mga suntok na parang kulog. Sa isip ni Xavier, 20 segundo lang daw, imposible iyon. Hindi siya mananalo sa ganoong oras. Maliban na lang kung, hindi. Si Kim Suho ay hindi gagalaw ng walang tsansang manalo. Lumipad si Lloyd, hinila ang buhok ng hari ng impyerno at binangga ang kanyang noo sa bungo nito. Kumalabog ang tunog, parang putok ng baril. Bumagsak silang muli, duguan ang ulo ng hari ng impyerno. Sa gitna ng portal ng impyerno, kumislap ang isa pang pintuan, ang Gate of Reincarnation. Muling bumalik ang alaala. Tinanong ni Lloyd si Raphael, kung mamatay ang hari ng impyerno o ang arkanghel, dadaan din ba sila sa pintuan na muling pagkakatawang tao? Tumungo si Raphael. Oo. Iyan ang batas, gaya ng oras at grabidad. Ngumisi si Lloyd. Kung ganun, ihulog na lang natin siya roon. Umiling si Raphael. Hindi ganun kadali. Ang tatlong iyon ang pinakamalalakas na nilalang. Kahit ihulog nila ang isa't isa, halos imposibleng mangyari iyon. Ang tanging paraan ay kung sabay silang mahulog habang mahigpit na magkahawak. 7 segundo. Patuloy ang pagtakbo ni Xavier, nakatutok ang mga mata sa laban. Iniisip ni Xavier, alam ko Kim Suho. Alam ko kung anong uri ka ng tao. At alam ko rin kung anong pagkakataon ang tinatayaan mo ngayon. Handa na muli si Lloyd, habang kumukulo ang portal sa itaas. Sumugod siya, niyakap ng mahigpit ang hari ng impyerno. Nagsalita si Lloyd, halika, hangal. Ihahatid na kita diretso sa impyerno. Namangha ang hari ng impyerno. Nagalit ang hari ng impyerno. Anong ginagawa mo? Sumisigaw si Xavier, huwag. Ngunit huli na, tumalon si Lloyd nang may nakabibinging lakas, parga ang hari ng impyerno papunta sa portal. Walang magawa si Xavier. 5 segundo, habang lumalapit sila, nagpupumiglas ang hari ng impyerno. Anong ginagawa mo? Wala itong mababago, ngunit biglang nanlaki ang mga mata niya. Nararamdaman niya kung saan sila papunta, diretso sa Gate of Reincarnation. Nagalit ang hari ng impyerno, baliw ka. Ngumisi si Lloyd, nagliliyab ang mga mata. Bakit ngayon ka nagugulat? Ganito si Kim Suho, isang talento na kahit impyerno ay inaasam. Mas mahigpit ang pagkakapit ni Lloyd at itinulak niya ang sarili, sabay silang bumulusok patungo sa kumikislap na tarangkahan ng muling pagkabuhay. Sa lupa, umalangaw-ngaw ang kaguluhan. Si Xavier, sugatan at nakahandusay, ay walang magawa kundi tumingin paitaas kay Lloyd sa kalangitan. Maging ang Reyna, na kilala sa kanyang kapanatagan, ay tulala, nakatingin habang si Lloyd ay nagpupumilit isakatuparan ng imposible. Sa itaas, buong lakas na nagsusumikap si Lloyd. Pinipilit niyang itulak ang hari ng impyerno palapit sa portal, habang ang hari nagpupumiglas, gumigiling ang mga ngipin sa galit. Anong kapangyarihan ito? Bakit niya ako nagagawang pigilan? Sigaw ng isip ng hari, puno ng pagkabahala. Ngunit sumigaw si Lloyd, ibinuhos ang lahat ng lakas. Pilit na nagtimpi ang hari, nanginginig sa kaba. Hindi ko siya mapigilan. Paanong mas malakas siya kaysa sa akin? Bigla, sumiklab ang ideya sa isipan ng hari. Nanlabo ang kanyang mga mata, sabay sigaw. Ito pala, lahat ng lakas niya, nakatuon lang sa pagtulak. Tumawa siya ng may galit. Hangal, kapag ibinuhos mo ang lahat sa pagpuwersa, kapalit lang niyan ay pasakit. Galit na galit, itinulak ng hari ng impyerno ang dalawang kamay pababa, buong puwersang tumama sa likod ni Lloyd. Umalangaw-ngaw ang tunog. Umubo si Lloyd ng malakas, bumuga ng dugo. Ngunit nanatili siyang nakakapit. 3 segundo na lang. Pumigting lalo ang kapit ni Lloyd sa hari. Ngunit kumilos ang hari, sinunggaban ang braso ni Lloyd, at sa halimaw na lakas ay pinunit ito. Umagos ang dugo habang napasigaw si Lloyd sa sakit. Inihagis ng hari ang napunit na braso at ngumisi ng malupit. Ngayon, isang kamay na lang ang nakakapit kay Lloyd. Nanginginig ang kanyang katawan, halos bumigay ang balanse. Sa kanyang isipan, iisa lang ang nararamdaman. Masakit, sobrang sakit, ngunit hindi siya bumitaw.
Ginamit niya ang kanyang mga binti, ikinawit ng mahigpit upang manatiling nakasampa sa hari. Muling sumiklab ang galit ng hari at sunod-sunod na pinagsasapak ang mukha ni Lloyd. Dumugo, nabali ang buto, ngunit tiniis niya. Sa pagitan ng kanyang mga ngipin, nagliyab ang kanyang isipan. Ang bigat ng pasaning ito, sobrang sakit. Pero mas masakit kung makikita kong masasaktan ang mga taong naniwala sa akin. Sumigaw si Lloyd at ipinuwesto ang sarili. Mula sa likod, niyakap niya ang leeg ng hari, ipinulupot ang braso at mga binti, mahigpit na niyapos ang halimaw. Nagpupumiglas ang hari, desperado. Bitawan mo ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Ngunit hindi bumigay si Lloyd. Pinigan niya ang lahat ng mayroon siya. At dumating ang oras, 0 segundo na lang. Bumukas ang reincarnation gate, kumikislap ng nakakasilaw na liwanag. At sabay, nilamon nito ang dalawa, si Lloyd at ang hari ng impyerno. Mula sa ibaba, tulala si Xavier, nakanganga, nakatingin sa hindi kapanipaniwala. Ang dalawang nilalang, unti-unting nagiging mga piraso ng nagliliwanag na enerhiya. Lumingon si Lloyd, mahinang nagsalita. Xavier. Napatingala si Xavier, nanginginig ang mga mata. Ngumiti si Lloyd, payapa. Panahon na para ang extra, ay bumaba sa entablado. Dahan-dahang naglaho ang kanyang katawan, pira-piraso, habang nanatiling matatag ang kanyang tinig. Pangalagaan mong mabuti ang mundong ito. At nilamon siya ng liwanag. Napasigaw si Xavier, nang gagaling mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito maaari. Sa tarangkahan ng muling pagkabuhay, naglaho ang dalawa, nagkalat bilang mga sinag ng pula at asol na liwanag. Sa lupa, bumagsak si Xavier, umiiyak ng walang tigil, sumisigaw ng pangalan ni Lloyd. At sa langit, ang dambuhalang Hellgate ay gumuho. Nabasag, naglaho. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumasok ang araw, tumagos ang sikat ng liwanag sa mundo. Sa Frontera, lahat ng nilalang, orc, elf, demonyo, centaur, tao, maging mga sirena, sabay-sabay na napatitig sa kalangitan. Walang nagsalita, walang huminga. Nakatayo si Reyna Magenta, hawak ang espada, tulala sa kalangitan. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumuhod, nakatingala pa rin. Tahimik ang buong mundo, ang lahat ay saksi sa imposible. At mula sa mga labi ni Xavier, umalangaw-ngaw muli ang kanyang sigaw. Sa malayong kalawakan, isang kaluluwa ang dahan-dahang naglalakbay. Kaluluwa ni Lloyd. Ang dami kong hindi man lang nayakap o nasabi ang huling paalam. Ang dami kong pangakong hindi natupad. Hinatak siya ng liwanag, mas mabilis, mas malayo. Hanggang sa isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw. At ang anyo ay nagbago. Hindi na si Lloyd, kundi si Kim Soo-ho. Isang silid ang lumitaw. Mapuputing pader. Ilaw ng fluorescent. Sa kama, dahan-dahang iminulat ni Kim Soo-ho ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa gilid. Naroon ang isang smartphone. Dinampot niya ito, at sa screen, bumungad ang pamagat, blood and iron. Tahimik lang siyang nakatitig. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa paligid. Bumangon, tinanggal ang kumot, at naglakad palabas. Nakalabas siya ng gusali, nakayapak, tuloy-tuloy na naglakad sa lansangan. Napapatingin ang mga tao. Sino yun? Bakit nakayapak? Lasing ba? Bulong nila, ngunit hindi pinansin ni Kim Soo-ho. Huminto siya. Itinaas ang ulo, tumingin sa buwan. Pilak, tahimik, walang hanggan. Payapa ang mukha ni Kim Soo-ho. Pumikit, at may boses na umalangaw-ngaw. Kamusta? At doon nagtapos ang lahat. Nawala si Lloyd kasama ang hari ng impyerno, tuluyang naisara ang tarangkahan. Naligtas ang mundo, ngunit kapalit ang pinakamalakas na tagapagtanggol. Ngunit ang tadhana ay hindi nagtatapos dito. Sapagkat si Lloyd ay hindi lang si Lloyd. Sa likod ng pangalang iyon, siya ay si Kim Soo-ho. At ngayon, matapos ang mahabang paglalakbay ng dugo, sakripisyo, at pakikibaka, muling nagising ang tunay na siya. Ang mandirigmang humamon sa impyerno. Ang taong nagbitbit ng napakaraming pangako. Muling iminulat ang mga mata sa ilalim ng parehong buwan. Ito'y hindi katapusan. Ito ang pagbabalik ni Kim Soo-ho. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.